الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Bago lahat, tayo muli ay magsimula sa pagdakila, pagluwalhati sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ay magbigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig, at sino man nagsunod sa kanyang magsunod hanggang sa huling araw. Muli, tayo ay walang sawang pagpapaalala, una sa sarili at ganun din sa inyo at sa bawat isa na tayo ay matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag tayong pumayag na tayo ay buta ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay Muslim na o nanatiling Muslim. Ang babad. Tunay po ang pinakamainam na salita ay ang aklat ni Allah ang Quran at ang pinakamainam na gabay ang gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamalalang bagay sa buhay na ito ang mula sa sabi-sabi at lahat ng sabi-sabi ay imbento at lahat ng imbento ay kaligawan at lahat ng mga ligaw ay yuhulog ni Allah sa apoy ng impyerno nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Kaya naman, alhamdulillah, tayo ay tumatalakay sa pinakamainam na salita ay ang aklat ni Allah, walang iba kundi ang Quran. At nawa ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at bigyan ng gabay sa pagtalakay sa kanyang mga salita. Which is yun ay ang ayat o mga tinatawag natin na bersikulo ng Quran. Nung nakaraan, ating tinalakay yung patungkol sa ayat na Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So tinalakay natin yung Rabbul Alamin. Sinabi natin, ang Rabb ay tumutukoy sa pagiging manlilikha, taga-tustos, tagabigay buhay at bumabawi nito. Sa ibang mga tagapagpaliwanag, na umano ito ay ginagamit nila bilang salita sa wikang Tagalog na Panginoon o tinatawag nila sa Ingles o salitang Inglaterra bilang Lord. No? Sabi natin sa Islam, wala tayong pwedeng pag-ukulan kung ito man. No? Sabi natin, magbigay tayo ng puwang for the sake of discussion o pagpapaliwanag. Halimbawa man sabihin natin na kung ito ang pagkakasalin nila kasi napaka-iksi, napakasikip, kung ating pipiliin lamang ang salitang Panginoon sa kahulugan o pagsasali ng Rabb. No? Sabi natin kasi ang Rabb, tagapaglikha, tagapagbiyaya, tagapamahala, tagapagbigay ng buhay at bumabawi ng buhay. So sabi natin, Rabb, kung ating bigyan ng puwang, yung pagsasabi nila ng Panginoon o Lord, sabi natin, ito ay hindi dapat i-address o itawag sa kanino mang nilikha. So sabi nga natin, sa labas ng Islam, may mga tao na ina-address o tinatawag nila si Jesus o Jesucristo bilang Panginoon. No? O tinatawag nilang Lord Jesus. No? Sa atin, hindi pwede at hindi pinahintulutan na i-address ang salita. Kung yun nga ang pakahulugan, halimbawa sa Rab o isang pakahulugan sa Rab bilang Lord o Panginoon. Kasi sabi natin ito ay nararapat lamang sa tagapaglikha, tagapagbiyaya, tagapamahala, tagabigay ng buhay at bumabawi nito. At walang iba kung hindi si Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang nagmamay-ari nito kung hindi si Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaraan tinalakay din natin yung kahulugan ng alamin. No, sinabi natin na ayo kay Ibn Abbas o gayrihi at iba pa, nasabi nila na ito ay tumutukoy sa mundo o mga mundo. No? Na ang iba pa ay nagbigay ng katibayan patungkol dito na sabi ng Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala anya ang Panginoon ng sangkalikaan o sabi natin ng mga kalangitan at kalupaan at naman nasa pagitan nito. So tinanong ang ibang mga mufassirun, ano ba nasa pagitan ng langit at lupa? Binigay lang kahulugan, mga anghel, no? Sabi natin, no? O fi akhirih. Na kung saan sabi natin na maging ang mga scientifico ay nadiskubre o natuklasan na ang alamin ay tumutukoy din sa lahat ng lilikha, inswa, jinns, haywanat, wasarat, no? Ito ay tumutukoy sa mga tao, sa mga engkanto, sa mga hayop, o kaya mikrobyo, lahat, no? Ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ibang mga pastor, sabi, kasama doon ang sab'a samawati wal ard. Kasama din mga pitong kalangitan, bulalakaw, bituin, no? Sabi natin mga araw, mga ulap, kasama siya dito.
No? At sabi pa ng ibang mga pasir, kasama din dito, ayon kay Hasan al-Basri, kasama din dito yung mga nilikha ni Allah na nakikita at hindi nakikita. Wa fi akhirih, sinabi nila, lahat ng nilikha maliban kay Allah ay kabilang o nasasakop sa makahulugan ng alamin. No? Ibig sabihin, maliban kay Allah o ghairillah, no? Lahat ay makhluk, lahat nilikha at ito ay nasasakop sa kahulugan ng alamin. Sumunod dito, sinabi natin, Maliki Yawmiddin. O sinabi ng mga tagabasa mula sa Iraq o sa Kufa. Nasabi nila, Malik o Maliki ay parehong tama sa 7 uri ng pagbabasa, no? Na kung saan sabi natin na ang pakahulugan nila dito ay tumutukoy sa hari o nagmamay-ari. Nasabi nga Ibn Kathir rahimahullah na kung saan ayon sa kanya na ang hari ay maaaring hindi siya yung may-ari o kaya yung may-ari maaaring hindi siya yung hari. At nagbigay ng ibang paliwanag ang mga mufassirun patungkol dito. Ano ba sabihin natin si King Charles na dating Prince Charles, no? O kaya si Queen Elizabeth. Sila ay pinuno ng Inglaterra o United Kingdom o ng England, no? Sila ay namumuno, sila yung hari o sila yung reyna, sabihin natin. Ngunit hindi nila pag-aari ang buong England o Inglaterra, no? Ngunit si Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang hari at nagmamay-ari, no? Siya ang hari at nagmamay-ari. Na kung saan sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naulat wa fi sahih al-Bukhari wa Muslim wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akhna al-ismu 'inda Allah rajul tasma' bimalik." No? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng kanyang Panginoon na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay namamangha, no? Namamangha sa isang lalaking nagpangalan sa kanyang sarili na Malik, no? No, kaya ito iba ang mga pananaw ng ibang mga scholar na makruha daw na ipangalan natin yung pangalang Malik dahil sa hadith na ito. Tapos sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay namamangha sa isang lalaki na ipinangalan sa kanyang sarili yung pangalang Malik na wala naman siyang pag-aari. No? Sabi niya, o sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang hari maliban kay Allah. No? Sabi doon, wala Malik illa Allah. Walang hari maliban sa kanya, no? At yun din wa fi sahihin wa fi Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbad Allahu al-'abd, no? Nakusan ito'y tumutukoy sa araw ng paghuhukom. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dadakutin anya ni Allah ang kalupaan, no? Dadakutin niya. Wa yatwi as-sama' bi yaminihi. Na kung saan tutupiin niya. O sabi sa ibang ulat papapaliwanan sa wikang Tagalog, lalakumusin niya, no? Ibig sabihin parang dadakutin yung kalangitan sa kanyang kanang kamay. Pagkatapos kanyang sasabihin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw na iyon, sa araw na paghukom. Thumma yaqulu ana al-malik, no? Siya yung hari. Wa aynal mulukul ard. At sasabihin niya, pagkatapos niya lakumusin, dakutin, o sabihin natin na durugin ang mga kalangitan at kalupaan sa kanyang biyaminihi, sa kanyang kanang kamay, sasabihin niya, asa na ang mga hari ng kalupaan. Wa aynal jabarun, at nasaan na ang mga hambog, ang mga mayayabang. Wa aynal mutakabbirun. No? Subhanallah. Ito ay papapakita na kung saan si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Malik Yawmiddin. Siya yung hari, nagmamay-ari ng araw ng paghuhukom. Sabi pa ng ibang mga pasinayang Ibn Kathir, ang Malik Yawmiddin, wa qara al-akharun al-Malik, no? Na sinabi natin na ang ibang mga nagbabasa o tagabasa sa Kufa, ito'y binanggit bilang Malik o Malik, no? Ito ay parehong tama ayon sa kanila. Walang pagkakaiba dito. Na iba pa sa mga mufassiro nagpapaliwala ayon kay Ibn Kathir, wa qawli fi ta'wil wa qawluhu jalla wa ala yawmiddin, na sinabi ng pagpapaliwanag o interpretasyon patungkol doon sa ay na binanggit na yawmiddin, na sinabi ng ibang mufassirun na ito ay binubuo ng dalawang salita. Ang yawmiddin ay binubuo ng dalawang salita. No, rakas, no? Focus kayo kasi ibibigyan natin bilang exercise. Unang salita, yung tinatawag na yawm, ay tumutukoy sa araw o mga araw, no? Binubuo siya ng dalawang salita, yawmiddin. Unang salita, sabi natin yawm, ay tumutukoy sa araw o mga araw. Middin ay tumutukoy, maaari ito sa huling araw o sa relihiyon, ayon sa kanila, no? Sabi ni Shaykh Salim Taymiyah rahimahullahu ta'ala,
nang siya ay tanungin patungkol sa Yawm Middin o yung araw na iyon, no? Kasi sabi ng ibang mga pasir, kaya siya tinawag na Yawm, no? Na Yawm Middin kasi wala na pong araw pagkatapos noon, no? Naintindihan nyo? Pag dumating yung araw ng paghukom, wala nang bukas. Wala nang araw na iba pa bukod sa araw na iyon. No? Bakit natin nasasabi na mayroong araw ay sa nagpapaliwanag? Kasi ito'y kinabibilangan ng 24 oras. May araw, may gabi, may araw. May umaga, may hapon. Pero pagdating ng araw ng paghuhukom, yun na yung huling araw. Wala nang bukas. Ibig sabihin, wala nang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yun na yung last day. Kaya nga tinawag siyang last day. No? Na ayon kay Sheikh Salih Al-Uthaymeen rahimahullah, siya tanungin patungkol dito, no? Wakala Sheikh Muhammad bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Yawm al-Hisab o yung tinatawag natin na Yawm al-Din, Yawm al-Wahid. Walakin ay Yawm al-Muqaddarahu 50,000 sana. Subhanallah. Nasabi ni Sheikh Al-Uthaymeen o Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, kahabagan nawa siya ni Allah, di siya yumauna. Ang sabi, ang araw ng paghukom ay isang araw lamang. Ibig sabihin, yung Yawm al-Din na yon ay isang araw lamang. Ngunit, ang araw na iyon ay katulad ng 50,000 taon. No? Subhanallah. Na yung Ibn Abbas na yun ay pagtayo sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng 50,000 taon. Anong binanggit ng katibahan ni Sheikh Salih Al-Uthaymeen? Kamakala subhanahu wa ta'ala, sa'ala wa su'ila bi'adabin waqi'. Nasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala at nagtatanong, nagtanong ang nagtatanong patungkol sa parusa doon. Sabi, ano tinatanong dito? Yung Yawmuddin. No? Ang nagtatanong patungkol sa parusa doon. Sabi ni Sheikh Salih Al-Uthaymeen rahimahullah, ang kahulugan, ang parusang ito, mapapasawalang paniniwala sa araw ng paghukom na kasing haba ng 50,000 taon. Subhanallah. No? Imagine niyo sabi natin sa araw na iyon, pagtayo natin sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilangin niyo na yung kinunan niyo na ng karapatan, hinapin niyo, hinusgan niyo, siniraan niyo ng pore, wala kayong ligtas sa haba ng panahon na yun sa pagharap-harap kay Allah subhanahu wa ta'ala. 50,000 taon. Na sinabi ng ibang pasiro na ang salitang middin naman, o tinatawag natin na middin, no, ito'y tumutukoy sa unang pakahulugan nila ay tumutukoy sa relihiyon. No, yung binanggit ko sa aya, ayon sa kanila, ito'y tumutukoy sa relihiyon. Pangalawang pakahulugan dito sa tafsir, itafsirihi, ay paghuhukom o paglilitis o pagtutuos. No, ulitin natin, ang middin sa aya na iyon ay tumutukoy sa dalawang salita. Ayon kay Ibn Kathir, unang pakahulugan ng mga mufassir o nagpapaliwanag dito na ito ay tumutukoy sa relihiyon. Pangalawang pakahulugan nila, paghuhukom o paglilitis o pagtutuos. Sa unang pakahulugan, sabi natin, din, tumutukoy sa relihiyon. No? Kaya sabi nga natin, maraming mga tao nagtatanong, ano nga ba daw yung tunay na relihiyon? No? Sabi ni Ibn Kathir, pagdating ng araw ng paghuhukom, magkakaalaman. No? Sabi nga natin, bago pa man yun, dito pa lang sa lupa, no? Tanong ng mga tao, ano nga ba tunay na relihiyon? No? Tunay po talaga, sa totoo lang, napakarami ng relihiyon o sekta ng relihiyon na nag-aangkin, lahat sila nag-aangkin na sila lang ang maliligtas. Diba? Sabi nga natin sa Pilipinas lang, taon-taon, buwan-buwan, linggo-linggo, ay marami tayong maririnig na panibagong grupo na sumulpot at nagsasabi na sila lang ang tama, sila lang umano ang nagtatangan ng katotohanan, sila lang ang tunay na relihiyon. Sabi natin, may mga sekta pa umangaral, nag-aangkin na maliban daw na tayo'y sumanib sa kanilang relihiyon, simbahan o kapilya, umano doon pa lang tayo maliligtas. No? Kaya may mga grupo nagsasabi, maliban daw na ikaw ay, subhanallah, excuse our word, mabautismuhan at tanggapin daw si Jesus Kristo na anak ni Maria bilang iyong personal savior, tagapagligtas mo, doon ka pa lamang malalagay sa tunay na din o relihiyon. O doon ka pa lang malalagay sa katotohanan. No? Subhanallah. May mga grupo nagsasabi na ang kilala daw natin noon na baby Jesus lang sa sabsaban ay ngayong Papa Jesus na raw. At yung later generation, ang mga nag-aangkin na sila ang tunay na relihiyon, no? Sabi nila, yun na daw talaga yung Almighty God. Dating baby Jesus, naging Papa Jesus, ngayong Almighty God na. Subhanallah. No? Na umano siya daw yung nagkatawang tao at nabayubay sa krus na matay para mapatawad ang inyong mga kasalanan. Kayo lang yun. No? Maliban na tanggapin mo daw yung kanyang banal na dugo at pagkakapako sa krus na walang damit, walang saplot, ang suot lang ay pampers, no?
Sabi natin, doon ka pa lang daw maliligtas at malalagay sa katotohanan at tunay na relihiyon. Wayadulillah. Sa mutsaring pag-aangkin nila, no, kanya-kanyang pinaguhugutan ng katibayan, no? Kami ang tama, kami ang tunay na relihiyon, kami ang babalik sa langit, no? Sabi natin, ito ay taktika lamang nila para makasilo ng kaanib, makasingil ng abuloy, makaipon at para yumaman. Lahat ng mga ito, iba't ibang grupo, iba't ibang relihiyon, iba't ibang sekta, iisa ang kanilang angkin. Umano, nasa kanila ang susi ng pagpasok sa langit. Subhanallah. No? Katunayan, sabi nga natin, bago pa man nila sabihin, bago pa man magyaw-yaw at mag-angkin itong mga tao na ito, sabi natin 1,444 years pa ang nakakaraan, binalita na yon ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito'y natala na sa Quran. Sasabihin talaga nila yun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ هُدًى أَوْ نَصَارَى. Sabi nila, binalita sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kanilang sinasabi, no? Kanilang inaangkin. Sabi nila, hindi kayo papasok sa paraiso. Maliban na kayo'y maging Hudyo at Kristiyano. Ano ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tilka amaniyuhum. Ito'y akala lamang nila. No? At tayo inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin sa kanila, Qul, no? Hata burhanakum in kuntum sadiqin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabihin sa kanila, ilabas yung ebidensya nyo. No? Ilabas yung dalil kung sila'y nagsasabi ng katotohanan. No? Kaya kung anting pagbabasihan, yung angkin ng mga tao na umano, sila daw yung tunay na din, sila yung tunay na reliyon, no? Sila daw yung umano na papasok lamang ng paraiso, na kahit hindi ka magsala ng 5 beses, subhanallah, pasok ka na raw sa paraiso. Na kahit hindi ka na mag-ayun sa Ramadan, pasok ka pa rin sa paraiso. Na kahit hindi ka magbigay ng zakah, no? Alam niyo naman yung zakah, no? Natalakay niya sa fiqh, no? Subhanallah. Isipin ng marami, napakadali palang pumasok ng paraiso. Pero sabi niya, Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan niyo, ngunit, hindi po ito ang pamantayan at timbangan o saligan para malaman natin na yun nga ang tunay na relihiyon. Ang sabi ni Allah subhanahu o tunay na din. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hingin, Qul, hata burhanukum in kuntum sadiqin. Ilabas ang ebidensya. Ilatag ang kanilang katibayan kung sila nga ay nasa tunay na din o relihiyon. No? Kaya tanungin natin, nasa kamay niyo na ba yung ticket niyo papasok ng paraiso? O nasa inyo ba yung kontrata na pirmado ng langit na kayo nga'y pasok sa paraiso? O kayo nga yung tunay na din o relihiyon, no? Utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin sa kanila, Qul hata burhanakum in kuntum sadiqin. Sabihin sa kanila ilahat. No? Asa ang ebidensya yun kung kayo nagsasabi ng tapat na kayo nga ang tunay na relihiyon, no? Sabi nga natin kung ang kinamarami na umano nasa kanila yung gabay, tulad ng sinabi nila nung una, Kalo, kuno hudan o nasara. No? Sabi nila, maliban lang na tayo magpakuhudyot Kristiyano. Subhanallah. Saan ba nila nakuha itong katibayan na to na parang masabi natin na sila nga yung din na hak o hak, sabi natin, no? Sila yung reliyong tunay. No? Masasabi ng marami, no? Maaring buyuin kayo. No? Ganun naman, lalo yung mga nagbalik Islam. No? Sabi natin, pag uwi nyo ng Pilipinas, sabi sa inyo, kawawa naman kayo, no? Kawawa naman ang mga Muslim. Gumigising kayo ng madaling araw, no, para magtaguyod ng obligadong pagdarasal, puyat na puyat, tatayo, gigising, para magsala, no? Tapos wala pala sa atin yung gabay kasi sila lang yung tunay na din, no? Maaaring sabihin na marami, kawawa naman ang mga Muslim, lagi naguhugas 5 beses isang araw bago magdasal. Tapos wala pala sila sa tunay na din, subhanallah. Umano halos bumakat na yung ating pagmumuka sa lupa o sa sajda na ating pinagpapatirataan, tapos wala pala tayo sa gabay. Kawawang mga Muslim, no? Subhanallah. Subhanallah. Kaya sabi natin, ang turo sa atin ni Allah, nasagot sa kanila, no? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin nyo, maliban na kayo nasa relihiyon ni Abraham, na sumasamba sa iisang Diyos, kailanman hindi siya bumilang sa mga nagtambal sa pagsamba. No? Sa versikulong narinig po, mga kapatid, natutunan natin na ginamit ni Allah si Abraham. Ginamit ni Allah si Abraham bilang saligan, sukatan, timbangan, pamantayan ng tamang gabay, pamantayan ng isang tunay na relihiyon o din. No? Sabi natin, kaya tanongin natin ang mga nag-aangkin na to, no? Sama na natin yung mga mahilig magbunganga na mga ngaral, no? Maliban lang natanggapin mo umano ito, yung krus, banal na dugo para ka maligtas, para ikay nasa tunay na relihiyon. Subhanallah. Tanongin natin silang lahat, no? Ang inyo bang pananampalataya, ang inyo bang relihiyon, ang inyo bang din
ay mismo ang din o reliyon o pananampalataya ni Abraham? Ang inyo bang reliyon o din, yan may reliyon ni Propeta Abraham? Tanungin natin, no? Dahil tunay po na kailanman si Propeta Abraham ay hindi nagsabi na siya'y kabilang sa Iglesia ni Cristo. No? Dahil tunay po si Propeta Abraham, hindi siya nagsabi na siya'y maliligtas ng dahil sa banal na dugo ni Jesus. Dahil tunay po na kailanman si Propeta Abraham ay hindi nagsabi na ang Diyos ay tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Ama. Hindi po, hindi sinabi ni Propeta Abraham po. Dahil tunay po kailanman na si Propeta Abraham ay hindi nagsabi na ang Diyos ay may bugtong na anak. Ang turo sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Ang turo sa atin, ang aral na binigay sa atin, Qul bal millati Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sabi niya Allah subhanahu, sabihin sa kanila, maliban na kayo nasa reliyon ni Abraham, sumasamba sa iisang Diyos, hindi tatlo, iisang Diyos. Kailanman siya ay hindi bumilang sa mga nagtambal sa pagsamba. Kaya sa bersikulo narinig niyo mga kapatid, no? Ginamit ni Allah si Propeta Abraham bilang saligan, sukatan, timbangan para matukoy natin, mauri natin na siya ngay nasa gabay, nasa tunay na reliyon, tunay na din. Kaya tanungin natin ang mga nag-aangkin na mga umano'y may hawak, may tangan, ng susi ng langit. Tanungin natin silang mga nag-iimbita na tayo umano'y pumasok sa iglesia para maligtas. Tanungin natin yung mga kumakatok sa bahay at namimigay ng magasin, no? Na tunay na sila dolang ang maliligtas, ang kanilang kongregasyon. Tanungin natin silang lahat, no? Yung kanila bang din o relihiyon, yung kanilang pananampalataya o din, ito ba yung relihiyon na din o din na dinala ni Propeta Abraham? Dahil tunay po kailanman si Propeta Abraham ay hindi siya nagsabi, na kailanman hindi nagsabi si Propeta Abraham na ang kanyang relihiyon ay Judaismo o Kristyanismo. Hindi siya nagsabi na ang Diyos ay tatlong persona. Subhanallah. Utos po sa atin ni Allah na sabihin sa kanila, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Wa utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin wa nahnu lahu muslimun. Sabi ni Allah, sabihin sa kanila, itong mga nag-aangkin na sila daw yung tunay na din, sila yung tunay na reliyon. Sabihin natin sa kanila, utos sa atin ni Allah, na sabihin sa kanila, tayo ay naniniwala kay Allah, na anumang ipinababa sa amin at anumang ibinaba kay Abraham, kay Ismail, kay Isaac, kay Jacob at Asbat, 12 tribo ng Israel. At anumang ibinaba kay Moises at kay Jesus, at anumang pinagkaloob sa mga propeta mula sa kanilang Panginoon. At kailanman hindi kami nagtatangi sa pagitan nila. At kaming lahat, sama mga propeta na banggit, at kaming lahat ay kabilang sa mga Muslim. No? Sa berskulong marinig nyo, no? Ito po yung patunay sa atin na Islam po ang pinaniniwalaan natin, no? Na relihiyon ng mga naunang propeta. Dahil kasi po kabahagi ng ating Arkanul Iman o Sitta. Sino yung nag-aaral din ng akida o sino yung tinatawag natin na nakadalo ng pag-aaral ng akida, sabi natin al-iman o sabi natin ng Arkanul Iman o Sitta. Na anim yung haligi ng paniniwala natin. At isa doon, yung haligi na yon, yung paniniwala sa sugo at propeta. Dahil hindi kompleto ang ating iman, no? Hindi kompleto ang ating din kung hindi tayo naniniwala sa paniniwala sa propeta. No? Ito po ay matibay na katibayan na tayong mga Muslim, hindi natin tinatatwa o tinatanggi si Propeta Jesus. Kasi ito yung binabato sa atin ng mga tao sa labas ng Islam. No, peke ang relihiyon nyo, peke ang din nyo. Kasi bakit? Tinatanggi nyo si Jesus. No? Tinatatwa daw si Jesus. Hindi po totoo yun. Kasi hindi tayo magiging Muslim, hindi tayo magiging tunay na din o relihiyon kung itatatwa natin si Jesus. Dahil kabahagi ito ng ating anim na paniniwala o yung Arkanul Imanu Sitta. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pag-uutos sa atin, pagtuturo sa atin, na mga naunang propeta, sila at tayo ay mga Muslim. Hindi Hudyo at Kristiyano. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahnu lahu muslimun, at kaming lahat ay mga Muslim. Kabilang sila, yung mga propeta, no? Kaya maaring kapag binahagi nyo to, no? Pag-uusapan ng din, ang tunay ng relihiyon, no? Maaring yung mga tao magtatawa sa iyo, no? Sasabihin na nasisiraan na ata ng bait to si Abdulaziz, no? Nasisiraan na ata ng bait o loko-loko na ata to si Abdurrahman, no? Kaya sabihin natin, huwag tayong magtaka, no? Huwag kayong mangamba. Dahil yon ay sinabi na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Allah ta'ala, walang tarda angkal Yahudi walang Nasara hatta tattabi'a milatahum. Sabi niya lang katasala, hindi malulugot sa iyo itong mga Hudyo at Kristiyano pag dinawahan mo, no?
Kapag ginawa mo itong mga Hudyo at Kristiyano, hindi siya malulugod matutuwa sa iyo. Maliban lang na sumunod ka sa kanilang relihiyon. Yun ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya pagkakaingatan ng bawat isa sa atin, kapag tayo nagdadaawa, ano ba gusto natin? Malugod sila sa atin o malugod si Allah sa atin? No? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang tarda ang Yahudi walang Nasara. Hindi malulugod, matutuwa itong mga Hudyo at Kristiyano sa iyo. Maliban lamang na magpaka-Hudyo ka, maliban lamang na magpaka-Kristiyano ka. Kaya gusto mong matuwa sila sa iyo, ay di maki-alive-alive ka, astaghfirullah. No? Dahil tunay na ang gabay ni Allah. Kaya huwag kayong magtaka kung sa ating pagdadaawa at pangangaral, no, na sinasabi natin na ang dinul Islam, ang reliyong Islam, ito ang din na tunay, magtatawa sila sa iyo, huwag kang magtaka. Kaya tingnan na lamang natin ang paligid, tingnan nyo lamang ang Palestine, binobomba, pinapatay ang kanilang mga kababaihan, mga bata at matanda, winawasak yung kanilang tahanan at maging ang ospital dahil hindi sila natutuwa sa mga Muslim, no? Tulad ng tanong na marami, no, ano nga ba ang tunay na din o relihiyon? Nasaan nga ba ang tunay na relihiyon? Sinabi sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bilang sagot, "Waman yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafs." No? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino man daw niya ilapit yung kanyang sarili sa reliyon ni Abraham. Maliban lamang sa mga niloko yung kanilang sarili, no? Malinaw po yung sinabi ni Allah sa bersikulo, no? Maliban na lumapit kayo sa reliyon ni Abraham, sa din ni Abraham. Doon pa lamang masasabi na ikaw nga ay nasa tunay na reliyon. Sa bersikulo na banggit, nilinaw din sa atin ni Allah na mayroong mga taong kunyaring magmumuslim, ngunit niloko lamang nila yung sarili nila. Kaya huwag na kayo magtaka. No? Sabihin na, si brother, nakita ko nag-shahada yun. Si brother, nakita ko, alam ko, born Muslim yun. Pero bakit ganon? Huwag ka na magtaka. Kasi sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na mayroong mga tao na niloko yung kanilang sarili. No? Niloko lamang nila yung kanilang sarili. Kaya sino man ang magkunwari, mag-angkin na siya'y Muslim, ngunit naglalaro sa relihiyon, no? Huwag na kayo magtaka, no? Wala po kayo ibang dinaya o wala silang ibang dinaya kundi mga sarili nila, no? Subhanallah, naway gabayan sila ni Allah. Kaya sabi natin, kung ang relihiyon ni Abraham ang saligan, no? Kung ang relihiyon ni Abraham ang batayan, ang timbangan, no? Relihiyon ni Abraham. Kaya tanong na marami, ano nga ba ang relihiyon ni Abraham? No? Para masabi natin, ito pala yung din na tunay, reliyong tunay, no? Sabi natin yung din, nakahulugan doon. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idh qala lahu rabbuhu aslim wa qala aslamtu lirabbil alamin." At sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagputusan niya, no, at sinabi niya kay Abraham, sinabi ng Panginoon ni Abraham sa kanya, sinabi ni Allah kay Abraham, sabi niya, "Mag-Muslim ka." Sinabi ni Abraham, "Nag-Muslim ako sa Panginoon ng sangkalikaan." Subhanallah. No? Subhanallah. Kaya sabi natin, ayun naman pala, no? Di tapos na, no? Subhanallah, may nanalo na si Propeta Abraham. Si Propeta Abraham pala, inutusan ng Diyos na mag-Muslim. Sinabihan niya, "Aslim, mag-Muslim ka." Ano ang sagot ni Propeta Abraham? "Aslam to, nag-Muslim ako." No? Tunay po na hindi inutusan ni Allah si Propeta Abraham na sabihin, "Mag-Hudyo ka." No? Hindi inutusan ni Allah si Propeta Abraham na sabihin, "Mag-Kristyano ka." No? Subhanallah. At hindi rin sinabi ni Propeta Abraham na siya'y pumasok sa iglesia, pumasok sa kapilya, pumasok sa kung ano man sekta, no? Hindi rin niya rin sinabi na siya nag-born again, na ako'y ako nga, subhanallah. Ang sinabi niya, "Aslam to, nag-Muslim ako." At hindi rin tinuro ni Propeta Abraham na ang personal savior niya ay si Jesus Christ. Wa'yadulillah, no? At dahil ito, ang tunay na panampalataya, at ito ang tunay na din, alam natin na bago yumao, bago mamatay, si Propeta Abraham, ito yung pinamana niyang relihiyon, ito yung pinamana niyang din sa kanyang mga anak. Wa qala Allah Ta'ala, "Wasa biha Ibrahiman bani, wa Yaqub ya bani," o ya bunay. Sabi sa "Ya bani, inna Allah astafa lakum ad-din, fala tamuntunna illa wa antum muslimun." Sabi natin dahil yun nga ang relihiyon, no? Na ipinamana ni Allah kay Propeta Abraham, at yun ang kanyang isinabuhay, at sino man lumapit sa relihiyon o din ni Propeta Abraham, yun yung pinamana ni Propeta Abraham, hinabilin sa kanyang mga anak. At sabi nga ni Allah bilang pagbabalita sa atin, at hinabilin ni Abraham sa kanyang mga anak at kay Jacob, no? Tinanong niya, "O aking mga anak, no? Tunay na si Allah ay pumili sa iyo ng reliyon at huwag kayong mamatay na maliban na kayo'y mga Muslim." Subhanallah, no? Ang linaw. Hindi sinabing huwag kayong mamatay maliban na kayo Hudyo, na huwag kayong mamatay kay Kristiyano, na huwag kayong mamatay maliban na kay Iglesia. Wala po. Ang sabi ni Propeta Abraham, na yun ang pinag-utos ni Allah sa kanya, na siya mag-Muslim, at nag-Muslim nga ako sa Panginoon sangkalikaan, binalita niya yung mga anak niya, hinabilin niya, huwag kayong mamatay maliban na sa Islam,
huwag kayong mamatay na kayo ay maliban ng mga Muslim. Subhanallah. No? Sa bersikulo, matututunan natin na dahil ito ang relihiyon, ang din na pinamana ni Abraham sa kanyang anak, kay Jacob. Sila inutusan, huwag kayong mamatay ha, maliban ng kayong mga Muslim. No? Hindi po binili ng propeta Abraham sa kanyang mga anak, kay Jacob, no? Na sabihin manatili kayo sa simbahan ng Romano Katoliko. No? Hindi po binili ni propeta Abraham kay Jacob, no? Na huwag kayong mamatay maliban na kayo nasa iglesia ni Cristo. Ang layo. No? Kaya ito yung mga bagay na sabi natin na angkin nila. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qul hata burhanakum in kuntum sadiqin. Sabihin nyo, no? Ibigay ang inyong prueba. Ito po ay malaking aral sa atin na dapat ang reliyon na iiwan natin sa ating pamilya, ito din yung dapat na reliyon na ipinamana o din na pinamana ni Propeta Abraham sa kanyang mga anak. No? Kasi yung iba sa atin, sabi nga natin na kapag mamamatay na, no? Uyadbillah, nawigabayan tayo nila. Kapag mamatay na, sabihin, o yung kayamanan ko, o yung mga titulo ng lupain ko, no? O itong mansyon ko, dito mapunta, etc. kung meron ma, o yung pera ko sa bangko. Subhanallah, no? Ang habilin sa atin ni Allah, no? Sundan natin itong mga ginawa ng mga propetang ito. Propeta Abraham, Propeta Jacob, no? Nang sila'y mamamatay, hinabilin, sa Islam na reliyon nyo, ha? Huwag kayo mamatay, kayo na maliman ng mga Muslim. Subhanallah, no? Ito po, dapat ang ating inuunawa, no? Ito yung dapat nating inaatubag kapag handaan natin. Siguruhin natin yung ating pamilya o yung mga anak, ha? Huwag kayong mamatay, maliban na kayo Muslim, ha? Subhanallah, panghuli, sasabihin natin, na bilanggit, bilang pakahulugan sa din, sabi natin na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawm akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dinan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon, kinumpleto ko para sa inyo ang inyong relihiyon, din. At pinuspos ko para sa inyo ang aking biyaya at kinalugdan para sa inyo ang Islam bilang din, relihiyon. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam. Katunayan na ang relihiyon o din para kay Allah ay Islam. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, panghuli, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sabi ni Allah, sino man anya ang umangkin, kumuha, maliban sa Islam, bilang kanyang relihiyon, hindi to tatanggapin mula sa kanya at sa huling araw ay kabilang sa mga talunan. Subhanallah. No? Kaya ito yung pagpapatunay na ang din na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang dinul Islam, ang relihiyong Islam. Din al-Islam, no? Na pinuspos ni Allah, kinumpletong biyaya, dinul Islam. Ayon pa kay Ibn Kathir, ang pangalawang pakahulugan naman din, yung doon sa Maliki Yawmiddin, ang din ay tumutukoy din ayon sa kanya sa paghuhukom o araw ng paghuhukom o paglilitis o pagtutuos. No? Ang kahulugan sa Maliki Yawmiddin, ang pangalawang pakahulugan ayon kay Ibn Kathir, bukod doon sa relihiyon, ito ay tumutukoy din sa araw ng paghuhukom, paglilitis o pagtutuos. Kasi sabi nga natin, pagdating ng araw ng paghuhukom, ilalathala, no? Ipapakita, ibubulatlat ni Allah kung ano ba yung tunay na din o relihiyon, which is yun yung Islam. Ang sabi nga ni Abu Ja'far, patungkol doon sa din, binanggit sa interpretasyon, wakala Abu Ja'far, ad-din, fi hadihil mawadi', no? Wakala fi ta'wil, ito ay tumutukoy, yani, yung yumal jaza, o kamakal, no? Abu Ja'far, no? Sabi ni Abu Ja'far na ang din na binabanggit sa aya na iyon, ay sa interpretasyon, pagpapaliwanag, ito'y tumutukoy sa paggagantimpala o pagbibigay ng gantimpala sa ginawa at gawain. No? Ang kahulugan, ayon sa kanila, na kung saan, kung ano yung gantimpala, ayun ang ipagkakaloob sa iyo. Sabihin, kung ano yung dapat lang sa iyo, mapapasa iyo pagdating ng araw ng paghuhukom. Kasi bakit? Sinabi natin, hindi tulad po sa hukuman ng tao dito sa lupa. No? Hindi po tulad sa hukuman ng tao. Ang mga walang sala, napipiit, nakukulong. Di ba? Kapag walang sala, no? Kasi walang pera, walang piya, no? Nakukulong. No? Ang kriminal, absuelto, lumalaya kasi may pera, no? Kung sa hukuman ng mundo ay maaari kang manuhol, maglagay, magbayad, no? Sa isang hurado o judge upang ikaw ay maging inosente sa krimen na iyong ginawa, sa araw po ng paghuhukom, yawmiddin, sa araw ng paghuhukom, paglilitis, pagtutuos, sa araw ng paghuhukom, makukuha mo kung ano ang dapat na mapa sa iyo. No? Gantimpala kung gumawa ka ng mabuti, kaparusahan naman kung gumawa ka ng kasamaan, maliban na lamang na kung ikaw ay patawarin ni Allah sa araw na iyon. No? Qala Allah Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala darratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala darratin sharran yara."
Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagpapatibay, no, sa bagay na ito, na sinabi niya lang, sino man anya ang gumawa, no, ng gawain na kahit katulad ng alikabok, no, sabi natin, alikabok, walang timbang, no, na gaalikabok na kabutihan, makikita nyo ito sa araw na yon, sa araw ng paghukom. At sino man anya ang gumawa na katulad ng alikabok na kasamaan, ay makikita nyo ito. Ito ay mangyayari sa yawmiddin o sa araw ng pagtutuos o paglilitis. No? Wadalika, wiqaulillahi ta'ala, no? Kalla bal tukadzibuna biddin. No? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at dito ay sinabi ni Allah, ang dakila, hindi, ngunit itinanggi mo ang araw ng paghuhukom. No? May mga tao tuloy na tumanggi sa paghuhukom. No? Wakalo inna hiya hayatun ad-dunya wa ma nahnu bimabutin. Ito'y tumutukoy sa araw ng paghuhukom, paglilitis, pagtutuos. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala at sinasabi nila, itong mga taong tumanggi, itinatanggi na mayroong araw ng paghuhukom, itinatanggi na mayroong buhay sa libingan. No? Sinasabi nila na wala naman talagang ibang buhay maliban dito sa buhay sa mundo. Akala nila na ang buhay lamang ay dito sa mundo. Wala nang yawmiddin, wala nang araw ng pagtutuos, wala nang araw ng pagpaparusa. No? O kaya sabihin natin, wala nang araw sa hayatul barzakhiya o yung buhay sa libingan. No? Kaya ayon nga kay Imam At-Tabarani, ito ang inaakala ng mga walang paniniwala. Wala na daw ibang buhay maliban sa buhay na ito. Pinaniniwalaan kasi nila na wala na raw buhay sa libingan. Wala na raw araw ng paghuhukom. Wala nang yawmiddin. At wala nang buhay sa kabila na walang hanggan. No? Lalo na yung mga Hindu. No? Subhanallah. Yung mga Hindu, alam niyo ba yon? Naniniwala sila na kapag ikaw ay namatay, ikaw ay naging mabuti sa iyong buhay dito sa mundo, bubuhayin ka uli. Hindi na nga lang tao. Naging mabuti ka sa buhay mo bilang tao, bubuhayin ka uli dito sa mundo, yung sa susunod na yugto ng buhay mo, bilang paro-paro, kasi naging mabuti ka. Ngunit kung ikaw ay naging pasaway, naging masama ka, malaswa sa iyong buhay, bubuhayin ka raw uli, no? Ni Krishna, yung kanilang Panginoon. Sa panibagong yugto ng buhay mo, na ikaw ay bilang higad o kalupihan. Ito yung tinatawag nilang enkarnasyon. Paikot-ikot, no? Walang lagot, walang putol, pabalik-balik sa kanilang buhay. No? Subhanallah, ito ba'y nakakasawa o nakakahilo? Subhanallah, ano bang klase naman na paniniwala yan? Inshallah, puputulin natin dito at tayo mag-open ng question and answer muli. No? At ibalik natin ang mikropono sa admin naway pakinabangan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga narinig at gantipalaan ang bawat isa na nagtiis sa pagdalo at nagsikap sa pag-aaral na ito, inshallah. MashaAllah, barakallahu fiki, Ustad. Magandang aral na iyong ibinigay. Mga kapatid, kung sino man ang may mga katanungan, mag-raise hand lang kayo. Opo. Sige po, tanong na kayo. Ayan, may nagtatanong na sa tabi ko. Good evening. Sino ang may mga katanungan? Yalay Ikhwan. Pwede kayo mag-raise ng hand kung gusto niyo. Wala yatang may mga katanungan. Alhamdulillah. Dalawa po lang yan. Either na unawa ng gusto o kaya ay baka nag-iabala na sila. Alhamdulillah. Paano po? Mamaalam na tayo? Baka gusto na nilang magpahinga? Inshallah. So, kung walang mga katanungan, so pwedeng isara mo na po ang ating klase, Ustad. Inshallah. So, nawa ay muli, pakinabagin kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kabutihan ay nagbula kay Allah. At lahat ng pagkukulang at pagkakamali ito ay nagbula sa aking sarili o kaya ay mula sa bulong ni Shaitan. Kaya hiningin natin ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasabi ng kaparatul majlis. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilayk. Sa lang walang kapintasan na ating pinapapurihan, humihingi ako ng tawad kay Allah. Kayo mga kapatiran ko sa Islam, hinihimok ko kayo, ini-encourage ko kayo na magbalik loob kayo kay Allah, dahil sila mapatawad ang makabagin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.